What's up, y'all? This is Andre Duremdes, and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan nyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Nakagawa na kami ng top 10 point guards at shooting guards. Kaya dahil nasa kalagitnaan na tayo ng UAAP at NCAA, ay medyo nakikita na natin ang mga pwedeng maging top small forward prospects next draft. Ito na po at sisimulan na natin. Sa rank 10 na yung two-way wing na si Aaron Flowers. Hindi masyado nag-ingay si Aaron sa kanyang final season sa UAAP dahil na din sa sobrang simple ng style of play niya. Pero may ilang PBA teams na ngayon ang naghahanap ng mga players na walang kaarte-arte sa laro. Kahit babagay itong si Aaron sa mga PBA coaches na naghahanap ng team player. Hopefully lang ay makalaro siya kahit sa MPBL bago ang next draft. Sa rank 9 ay 6'4" energy guy na si Andre Duremdes. Medyo hilaw pa si Andre nung panahon niya sa UAAP. Pero habang tumatagal ay nag-i-improve ang iba't ibang aspeto ng laro niya dahil sa experience na nakukuha niya ngayon sa PBA 3x3. Ipagpatuloy lang niya ang kanyang mga hustle plays at paglakas ng kanyang katawan ay pwedeng mapick na siya sa third round ng next draft. Sa rank 8 ay ang 6'3" hustle guy na si Nat Cosejo. Tumaas ang value ni Nat sa last season ng NCAA dahil sa kanyang mga energy plays at pagkaka-MVP sa All-Star. Patuloy niya pa din ito nagagawa this season. At mas naging versatile pa siya dahil mas efficient na ang kanyang outside shooting. Kailangan niya mas ma-improve ito upang tumaas pa ang stock niya next draft. Sa rank 7 ay 6'3" 3 wing na si Waki Manuel. Napaganda para kay Waki ang pagkuha ng Lasal kay Coach Topex dahil dito ay mas bumagay ang style of play niya dahil mas nabibigyan na ang mga role player ng playing time ngayon. Patuloy lang maging starter itong si Waki sa Green Archers ay talaga mapipick ito ng mga PBA scouts na naghahanap ng 3&D role player sa third round ng next draft. Sa rank 3 ay 6'3" versatile forward na si Miggy Corteza. Naging malaking tulong kay Gozum ang off-ball inside game ni Miggy kung bakit nakaabot ang KSB sa finals last NCAA season. Pero this season ay talagang nag-improve ang individual offense si Corteza dahil sa kanyang handles, outside shooting at physicality. Kung makukuha nila ang kampyonato sa NCAA this season bilang katuwang ni Will sa ilalim, ay pwedeng kahit sa second round ng next draft ay makuha na siya. Sa rank 5 ay ang 6'4" slasher na si Jason Credo. Alam naman natin kung gaano kalaki ang value pagka ang prospect ay galing sa Ateneo dahil sa ganda ng sistema ni Coach Tab. Posibleng patuloy pang tumaas ang stock ni Jason dahil mas nabibigyan na siya ngayon ng playing time ng Blue Eagles. Bukod pa dyan ay natural wing player talaga siya sa height na 6'4" na malaking bagay na ngayon sa mga PBA scouts. Sa rank 4 ay 6'5" sniper na si CJ Payawal. Kahit sa one and done season lang ni CJ sa UAAP ay na-showcase na niya ang kanyang all-around game at high basketball IQ. So far, siya din ang nakikita ang best small forward 3-point shooter sa class na ito. Kaya't most likely kahit sa second round pa lang ay may mag-interest na sa kanya. Pero gaya ng sa ibang prospects ay sana makalaro muna siya ng ibang leagues bago sumali sa next draft. Sa rank 3 ay 6'6" high flyer na si Kobe Paras. Medyo matagal na nanahimik sa basketball scene si Kobe. Pero alam naman natin ang potensyal na meron ito at experience overseas na pwede niya din madala sa PBA. Pero gaya ng sa ibang prospects, hopefully ay makalaro man lang siya kahit sa MPBL o PBA 3x3 para makapaghanda sa PBA next year. Sa rank 2 ay 6'3" all-around wing na si Justin Gutang. Matagal nang inaabangan sumali si draft si Justin. Pero kahit sa last 2 drafts pa lang ay kinoconsider na siya maging first rounder. Lalo pa ngayon na mas naahasa na ang kanyang laro sa KBL. Kaya't kung di na niya i-extend ang kanyang contract sa Korea, for sure ay inaabangan na siya ng mga PBA scouts makuha kahit sa gitna ng first round. At ang best small forward prospect natin so far ay ang elite scorer na si Robin Duncan. Posibleng marami ding Phil foreigners ang sumali sa next draft. Pero iba ang kalibre ni Robin dahil sa 5-year stint niya sa Dumont sa NCAA Division 1 school ay nakakuha siya ng first team all-conference. Lalo pa ngayon na naglalaro siya sa Danish League sa Europe. Once sumali na siya sa draft,
ay medyo malabong di siya makuha sa top 3. Itutuloy na po uli namin ang weekly na paggawa ng top 10 of every position. Next week naman po ay ang 2024 PBA Draft Top 10 Power Forwards. Hanggang sa susunod na lang mga ka-Draft Room.